Yo, what's up guys? Bimbi Moto here. Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-modified ng reservoir, no? Dito sa Honda Click. So, itong reservoir niya is dito, yung stock. So, ang gagawin ng mayari, gusto niya ilabas gamit itong brake fluid tank, okay, ng Raider 150. So, gusto niya ay ilalabas niya na ng ganito. Yan. So, bali yung stock na to is aalisin natin, tapos ito na yung ipapalit natin na reservoir niya. Okay, so maggagawa tayo ng bracket dyan. Okay, so tara, papakita ko sa inyo. Let's go! Okay, so una natin gagawin, aalisin natin tong cover. Siyempre, ayan. So, lalabas natin tong lahat. Ayan, tornilyo. Tapos aalisin natin to. Ayan, so ito yung stock niya, no. Ang gusto niya is ilalabas to dito na sa gantong pwesto. Ayan. So ganyan ang mangyayari dyan. Okay, so bukod kasi sa madali niyang malagyan o makita yung laman, so ito kasing stock ay hirap niyang silipin. Okay, so ang gusto niya is aalisin na to, tapos aalisin na rin yung cover dito. So bali lahat ng nandito is aalisin na natin. Okay, so next natin na aalisin itong mismong tangke or reservoir. So medyo may kahirapan to aalisin. So ang gagawin natin dito para hindi tayo mahirapan, aalisin natin yung upuan, yung U-box. Ito, okay? And so pagkatapos natin alisin yung U-box, tatanggalin natin yung tornilyo dito. Ito. Tapos yung tornilyo dyan sa ilalim dito sa part na to. Dito. Okay? So alisin natin dyan. Ayan, so ito yung isang tornilyo. Tapos hindi nyo pa matatanggal yan kasi meron pang isang tornilyo. Okay, so ayan, natanggal na natin, ano? So gawan nyo na lang ng diskarte kung paano yung tanggalin. So ang ginawa ko kasi is inalis ko muna ng bahaga yung throttle body, no, para umangat at para mahugot natin to. Ayan, so kapag nahugot na natin to, ayan, aalisin lang natin to. Ayan. So ito, hindi na natin kailangan. So yung iba naman, pwede itong gamitin. So gagawa lang tayo ng bracket dyan pag ganyan. Pero ang pangit yung tignan pag itong gagamitin natin, ano. So mas maganda pa rin ito. Ayan. So dyan siya dapat. Okay. So ngayon gagawa natin siya ng bracket dito sa part na to para magkaroon siya ng holder dito. Okay. So gagawin natin siya ng bracket. So yun guys, ito na yung bracket natin, ano. So itong bracket natin is bracket to ng top box, no, yung nasa ilalim. So tinuwid ko lang, tapos binawasan ko ng konti dito. Okay, so nasa inyo na yan kung anong klaseng bracket yung ilalagay nyo dito. Tapos ito yung tornilyo. So ilalagay na natin. So dito lang natin to ilagay para hindi na tayo magbabaklas itong malaki na to. So dito na lang natin ilalagay. Ayan. So nasa inyo na yan kung anong klaseng bracket at anong klaseng tornilyo yung ilalagay dito. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo yung simpleng modification. Okay. Tapos ito na yung ating tangke. So yung ginamit ko dito na hose is yung hose pa rin niya, yung stock, kasi yung kasama na binigay sa atin na ng mayari malaki. So hindi siya po pwede. So yun, ilalagay na natin to. So ibabalik lang natin dito sa ano. Yan. So susuk-suk lang natin yung hose dito sa radiator. Okay. Ayan. Tapos dito ito tornilyo na natin siya dito, ganyan. So ganyan ang mangyayari. Okay, so tutornilyo natin yan. So nasa inyo na yan kung anong klaseng mga tornilyo yung ilalagay nyo. Pwedeng mga yayamanin, pwede rin yung stock lang. Okay, yan. So higpitan na natin. Okay, so ganyan lang. So guys, wag natin habaan yung bracket na to kasi baka bumangga dito pag nag-backride kayo, no? Maaaring bumangga dito sa itaas. Kaya wag natin masyadong habaan. Okay?
So ganyan. Tapos yung isa, yan, ito yung overflow. So kapag napuno to, pwedeng mag-overflow. So dito naman natin siya ilagay sa itaas. Pag ganyan. Okay? So ang gagawin natin is meron tayo ditong pito. So mas maganda kung nakabaluktot, ano, kung yung nakatagilid. So ito kasi is temporary lang. So pwede niyang palitan ng iba. So ang gagawin natin is tatanggalin natin to. Bubutasan natin to dito sa gitna. Ayan. Tapos yung cover niya is tatanggalin natin yung pinakagitna. Okay, so yung gilid wag na natin tanggalin. Itong gitna lang para yung fluid is may daanan siya kapag nag-overflow. Okay, so natatanggal naman siya. Ayan. So tatanggalin natin yung gitna. Ayan, tatanggalin natin to. Okay, so gagawin muna natin is bubutasan natin to. Tapos ito, bubutasan din natin ng mas malaki. Ayan, kung napapansin nyo may maliit na butas. So lalakayan natin yung butas. Okay? Okay, so bubutasin na natin. So gamit itong barina, dito tayo sa gitna. Sisintrohin lang natin. Ayan. Butas na. Alisin lang natin yung mga sobrang plastic. Okay. Tapos ito, sisiguraduhin natin na hindi naman masyadong maluwag. Yan. So yan ang mangyayari. So ayan guys, kung mas maganda, naka-curve to, no? May nabibili naman na ganto na pito na naka-curve. So ito, temporary lang to. So aalisin nga natin yung valve dyan, no? Aalisin natin yan para wala siyang sagabal. Tapos itong isa, yung plastic, bubutasin din natin ng mas malaki. Ayan. So butas na. So, dapat ganyan, no? Okay. Yan. Tapos yung goma, ito aalisin natin yung gitna. Okay. So meron ako ditong cutter. Yan, bubutasin natin to. Yan, butas na. Okay. So ang mangyayari kasi dyan, para meron siyang overflow o yung daanan. Okay, so yan yung plastic. So ganyan nakalagay dyan. Okay. Tapos yung cover. Pero mas maganda kung aalisin na lang natin, no? Yung pinaka ano na to, yan, para walang sagabal. Yan. Okay. So ayan, no. Oh, diba? Fit na fit. Okay. Ayan. Ayusin lang natin to. Aalisin natin tong buhol na to. Yan, aalisin natin yan para maging flat. Ayan. Tapos sa taas yung guma. Tapos yung yung pinakabakal niya. Pwede naman na isang ano lang, tornilyo. Ayan. So ang purpose lang nito is para sa overflow, para hindi siya magkulob. Ayan.
Okay. So alisin natin yung gitna na yan. Tapos kung gusto nyo, bawasan nyo ng kaunti. Ayan. Pero sa akin okay na yan. Ayan. Okay, so ilalagay na natin ito doon. Okay, so bago natin siya takpan, syempre lagyan natin siya ng coolant. Yung hose na ginamit ko yung stock pa rin. No, pagkasya nyo lang. Ito guys, nakadepende na lang to sa inyo kung gusto nyong palitan ng mas magandang tangke. Mas okay, pero ito temporary lang to. So ang ginamit natin dyan is tank ng tangke ng brake fluid sa Raider 150. So sasalinan na natin ng coolant. Ayan, so sasaktuin lang natin na hindi naman aapaw, hindi naman konti. Ayan, so ganyan lang. Okay, so ito naman yung takip nya. So ayan, tinanggal ko na yung pinaka valve nya, no, para pag nag overflow dyan dadaan. So ayan, tatakip na natin. Okay, ayan. Diba, ang ganda. Ayos tignan. Okay. So, yun ang sabi ko, mas maganda naka-curve to para hindi siya nakataas na ganyan. So, mas maganda naka-curve na pag ganun doon. Okay, so ito naman yung overflow hose nya. So, ito pa rin yung gagamitin natin. So, suksok lang natin dito sa taas. Ayan. Okay, so ganyan. Kaya ang sabi ko guys, mas maganda kung naka-curve yan. Ayan. Kasi tingnan nyo, nakaangat siya. So mas maganda kung naka-curve pag ganun dito. Okay, so ganyan lang siya kadali. Alright? Ayos tignan, ano. So ngayon pwede na natin ibalik at i-test na natin to. So yan, i-test na natin, ano. So buksan na natin, pandarin natin. So napaandar na natin. So ngayon antayin na lang natin na uminit yan. Tapos tignan natin kung bumaba yung coolant. At kung bumaba man, dagdagan nyo na lang ng konti. Okay. So ngayon okay pa naman siya. Tignan natin kung magbabago yung ano nya sa mga susunod na araw. Okay. So ayan, okay na siya, no. Mas madali na siyang mag-refill. Mas madali nang makita kung may coolant pa ba o wala na. Kasi kung sa stock kasi ano siya, nasa loob, hindi natin basta-basta makikita. Pero dito yan, makikita na natin ng maayos. Alright? So yun lang guys. At sana may natutunan naman kayo at may alam na naman kayo sa pagdi-DIY. So kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At syempre, i-like mo na rin yung video na to kapag nagustuhan mo. Alright? So yun lang. Bye-bye!